makapigil hiningang eksena ang naganap sa China ng tangkay ng isang acrobat na maglakad sa kable ng patalikod at nakapiring pa. Mahigit 6 na raang talampakan ang taas ng kable at mahigit 2,000 feet ang haba. May 131 feet na lang sana ng kable ang bubunuin niya nang mangyari ang kinatatakutan ng marami. Nailigtas naman agad ang biktima at himalang nagalusan lang mula sa pagkakalaglag. Sa Ohio, USA naman, sa pool sa CCTV camera ang mala-action film stunt ng pagbagsak ng tractor trailer sa gasolinahang ito. Nawala naman ng preno ang truck, swerte namang nakaligtas ang driver. Ang maaksyong balita, umpisa na! Partner, mga kapatid, simula. So whether or not masugutin. Video na umano'y upakanin na Amalia Fuentes at mag-asawang tenant na nakaaway niya. Nakuha na ng News 5. Utol ng nakaaway niya, idinimanda ni Amalia dahil umano sa panunutok sa kanya ng baril. Patay na sanggol na tagpuan sa isang bakante lote sa Maynila. Baby, anak kaya ng babaeng nagsisaryan sa sarili. Pagpapatupad sa yellow lane para sa mga bus sa EDSA, mas pinaigting na ng MMDA. Mga motorista, inabot ng siyam-siyam sa kalsada dahil sa sobrang traffic. Misteryosong sakit na kumakalat sa mga bata sa Cambodia ngayon, pinagsama-sama raw ng epektong hand, foot, and mouth disease. Pinoy pumirma ng bagong kautusan ukol sa pagmimina. Ano nga ba ang epekto nito sa mga maliliit na minahan? Gobernador ng Northern Kalinga na nabistong ng batok ng isang broadcaster, sinuspindi na ni Pinoy ng 1 taon. Lipatan na ng partido para sa eleksyon, Senador Antonio Trillanes III nanumpa na sa Nationalista Party ni Senador Manny Villar. At sa Action Sports, Robert Jaworski, formal nang iniretiro ang kanyang jersey number 7. Jawo, naiyak! Magandang gabi, Pilipinas. Sa araw po ng Lunes sa 9 ng Hulyo 2012. Ako po si Erwin Tulfo. At ako naman po si Cheryl Cosim. Partner, mga kapatid, perwisyo ang inabot ng mga kapatid nating motorista na dumaan ngayong araw sa EDSA. Pinaigting kasi ng MMDA ang yellow lane policy para sa mga pampublikong sasakyan. Erwin, dahil dyan, bawal ang mga itong dumaan sa mga flyover at underpass. Kaya ang resulta, grabing traffic. Para sa latest aksyon sa EDSA, may live report si June Noyola. June. Erwin, Cheryl, kalbaryo dinanas ng mga kapatid natin na dumaan ng EDSA ngayong Lunes. Nagdulot kasi ng matinding daloy ng trapiko ang pagbabawal ng MMDA sa paggamit ng mga bus sa flyover at underpass. Nagmistulang parking lot ang kahabaan ng EDSA southbound lane dahil sa matinding traffic kaninang umaga. Mula EDSA Ortigas, umabot hanggang EDSA Muñoz ang buntot ng traffic. Sa tindi ng traffic ngayong umaga, yung ibang pasahero na pipilitan na lang bumaba sa mga pampublikong sasakyan upang maglakad kahit nandito pa lang sila sa bahagi ng flyover. Sinisisi ng mga motorista at pasahero ang pagbabawal sa mga bus na gumamit ng flyover at underpass sa EDSA. Kaya pila sa yellow lane ang lahat ng bus. Ang mga nag-overtake at gustong makalusot sa flyover, hinaharang ng MMDA enforcer kaya lalong nagbabara ang trapiko. Hanggang haba to, hanggang North Avenue pa kanina. Sumakay ako 8 o'clock, anong oras na? Sir, nabubuhang na yung mga pasahero, nabubuhang si Tito. Alamon! Gutom na, gutom! Dapat yan, pinapakawalan nila ng taas. Sobrang traffic na rito. Sa bahaging ito ng Kamuning, kahit may MMDA enforcer, ilang bus ang naispata ng TV5 na nakalusot sa flyover para makaiwas sa traffic. Natin, tsaka Napasok to ito. ayan po, ngayon po yung pinakahit namin siya po gaya ng nagano. Boss, ba't nakakadaan pa ho? Kasi yung kasamahan po namin, siya pa yung nag-radyo. Siya po yung nakakalam sa base po. Nagkalat din ang mga signages na ito sa EDSA. Paalala ito sa city at provincial buses na di sila pwedeng dumaan sa flyover at underpass. 200 piso ang multa sa mga bus na wala sa yellow lane. Humingi naman ng pasensya si MMDA Chairman Francis Tolentino. Pero giit niya,
disiplina ang kailangan. Pinatupad lang natin yung batas, which we are bound to do. Since 1989, 2002, 2003. Justified ng number of fatal accidents the past few days involving buses. Reinforced by the need to strictly implement traffic rules. Natural, magkakaroon ng initial confusion. Panukala pa ni Tolentino, magsanib na lang ang mga bus company na kadalasang wala namang laman o kinikita. 12,000 ang bumabiyahing bus sa EDSA araw-araw. Dapat daw itong may baba sa 5,000 para lumuwag ang trapiko. Erwin Cheryl, inanunsyo naman ng MMDA sa kanilang Twitter account na pinapayagan na ang mga provincial buses na dumaan sa mga flyover. Tanging sa flyover lamang at hindi kasama yung underpass. May oras nga lang ito na mula 6 a.m. hanggang 10 a.m. at 5 p.m. hanggang 9 p.m. Sa mga oras na ito naman, Erwin Cheryl, maluwag ang daloy ng mga sasakyan dito sa southbound lane ng EDSA Connecticut. Ito yung pagbaba ng flyover sa may EDSA Santolan Crame. Pagdating naman dun sa kabila, masikip na ang mga sasakyan, packet naman ng flyover. Samantala, Erwin Cheryl, pinag-aaralan naman ng LTFRB na idaan na sa bidding ang prangkisa ng mga pampublikong sasakyan. Mas kaunti daw kasi ang problema sa bidding at mababawasan nito ang fixers, katiwalian at red tape. Oras na ibukas ng LTFRB ang bidding sa mas malaking players, mas makakatiyak daw na mapapangalagaan ang mga sasakyan. Erwin Cheryl. Maraming salamat sa iyo, June Loyola, live mula sa EDSA, Connecticut. Samantala, kakasuhan na ng intentional abortion ng babaeng nagpaanak sa sarili niya matapos niyang hiwain ang kanyang tiyan. Inimbestigahan na rin ng mga otoridad kung tinangka ba itong itago ang krimen dahil ang namatay na sanggol ibinaon lamang niya sa isang bakanteng lote sa lungsod ng Maynila. Michelle Mediana, ikwento mo. Nahukay ang bangkay ng sanggol na ito sa bakanting lote sa Nagtahan Pumping Station sa Maynila kanina. Base sa impormasyon na natanggap ng otoridad, ito ang namatay na sanggol ni alias Jane, ang babaeng mag-isang nagpaanak sa sarili sa pamamagitan ng paghiwa at pagtahi sa tiyan noong nakaraang Miyerkules. Bago ito, isang tanod daw ang kinausap ng tiyuhin at tiyahin ni alias Jane para mag-asikaso sa paglilibing sa sanggol, pero hindi na ito natuloy. Nagulat na lang siya, kinaumagahan, nang mabalitaan niya na ibinaon pala sa bakanting lote yung cadaver ng baby. Dinala ang labi sa MPD Soco para i-autopsy. Mahalaga raw kasing malaman kung patay na ang bata bago pa ito isilang o namatay ito matapos ipanganak. Nakatakdang kasuhan ng intentional abortion si alias Jane na may parusang 6 na buwan at 1 araw hanggang 6 na taon. Posible ring kasuhan ng tiyuhin at tiyahin ni alias Jane kapag lumabas sa investigasyon na inilibing ang bata para itago ang krimen. Patuloy pa ring nagpapagaling sa ospital si alias Jane at sumasailalim sa psychotherapy. Ang napaka-importanting component na yung counseling for processing and reflection. Michelle Mediana, News 5. Rondahan naman natin ang iba pang maaksyong balita ngayong araw. Posibleng bumawi ng dagdag singilang presyo ng gasolina ngayong linggo matapos ang sunod-sunod na rollback. At misteryosong nakamamatay na sakit sa Cambodia natukoy na. Nabagsakan ng bakal mula sa ginagawang billboard ang 3 bahay na ito sa East Libis, Barangay 160, Caloocan. Wala namang nasaktan, pero inireklamo rin ng mga residente ang mabahong amoy ng welding at kawalan umano na safety net sa construction site. Katwiran naman ang may-ari ng billboard, kinuha raw ng mga residente ang harang nila. 18 ang sugatan matapos tumagilid ng isang bus sa Pagbilao, Quezon kaninang umaga. Nawalan umano ng preno ang bus kaya napilitan ang driver na isadsad sa gilid ng bundok ang sasakyan. Suspendido ng 1 buwan si Kalinga Governor Josel Baak dahil sa pananakit sa broadcaster na si Jerome Tabanganay sa loob mismo ng radio booth noong July 2011. Laman noon ng mga komentaryo ni Tabanganay ang problema sa sugalan at iligal na pagtutroso na di raw masolusyonan ng gobyerno. Ilang menor de edad ang nabistong nagpaparehistro sa unang araw ng voters registration sa Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pangako ng COMELEC, aayusin nila ang listahan ng mga botante para makasigurong walang hokus-pokus sa 2013 elections. Tumaas ang bilang ng mga Pinoy na underemployed o mas mataas ang pinag-aralan kumpara sa naging trabaho.
Mula sa 6.76 million noong 2010, umakyat ito sa 7.16 million noong nakaraang taon. Karamihan, mga lalaki at pamilyado na. Tukoy na ng Department of Health ang uri ng misteryosong sakit na ikinamatay na mahigit 60 bata sa Cambodia. Ang tawag dito, Enterovirus Type 71, na kadalasang dahilan ng foot and mouth disease at komplikasyon sa nervous system, partikular sa mga bata. Tiniyak naman ng DOH, wala pa ito sa Pilipinas. Magdadagdag ng hanggang 32 centavos kada kilowatt-hour ang generation charge ng Meralco ngayong buwan dahil sa sunod-sunod na pagsara ng mga planta. Katumbas ito ng 32 pesos at 32 centavos sa dagdag sa mga kumukonsumo na 100 kilowatt-hours kada buwan. Posible naman tumaas ng hanggang 2 piso kada litro ang presyo ng petrolyo ngayong linggo. Epekto raw yan ng strike sa Norway at tensyon sa Iran. Nami Daily, News 5. Susunod sa aksyon, video ng umano'y upakanin na Amalia Fuentes at ng mag-asawang tenant na nakaaway niya. Kuha ng News 5. Sino nga ba ang unang nanakit? Panakanakang pagulan tuwing umaga at gabi, sanhi nga ba ng bagong low pressure area? At pagbibigay-pugay kay Robert Jaworski kagabi, nagmistulang piyesta. Jawo, naiyak.